walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, napaka-fresh ng beauty natin ngayon. So kasi pagdating ko sa bahay, sobrang pagod ko talaga kanina. So nagpahinga ako, natulog ako ng 2 hours. So ayan, kagigising ko lang kaya fresh overload ang beauty natin ngayon, 'di ba? So 'yon. So sana nakapaghapunan na kayo. Kami naghapunan na kami. Ang ulam namin ay yung inihaw na tilapia tapos meron mga sausaw-sausawan na parang mga maaanghang at merong gulay. So 'yon. So napakasarap, napaka-yummy. So sana kayo din nakakain na. Anyway, so ang bilis ng araw. So ngayon ay nasa huling linggo tayo ngayon ng September. At next month ay October na. So parang ilang buwan na lang ay Pasko na. Pero syempre, i-enjoy na muna natin yung mga momento ngayon katulad ng mga labanan dito sa beauty pageant. Kasi ang dami talagang pageant ngayon na papasok. Kadyudyaan yung Miss Globe. Nako, mag-start na rin sila. Ang ating binibining Globe ay makikipag-compete na nga sa Miss Globe kasi umalis na siya kanina. Pagkatapos, ano pa ba? Ayan, yung Miss Cosmo, ayan na. Malapit na silang matapos kasi papunta na sila sa exciting moment. And then, ano pa ba? Maraming eksena pa. At dyan din yung Miss Asia Pacific, di ba? Oh, mag-start na rin yan. Sa Manila naman gagawin yan. At kung ano-ano pang mga pageant. Siyempre, exciting tayo dito sa Miss Cosmo. So, sabi nung iba, marami talaga nagre-react na medyo etong si Atisa Manalo ay parang mahina daw yung caliber. Patulad yun ang sinabi ko kagabi, kasi guys, hindi naman natin alam kung para masabi natin yan mahina ang ating pambato. Kasi sa totoo lang, sino ba nakakaalam sa hinahanap ng Miss Cosmo? Wala naman, di ba? Kasi first time nila to. At hindi natin alam kung anong eksena ang gagawin ng dapat ipakita ng kandidata dyan. So, yes, na yung iba kumakabog, yung iba akala mo nasa Miss Grand at talagang ando doon sila, consistent sila. Pero diskarte kasi nila yon at hindi natin pwedeng pakialaman yon, di ba? So, yon ang ating mga kapitbahay ay nagdiriwang na rin para sa sa kanilang kandidata kasi daw ang lakas daw ng laban ng Indonesia ngayon taon na to dito sa Miss Cosmo. At possible daw si Tata daw ang mag number 1. O, di ba? So, si Tata daw ang mag last two standing with Peru or another candidates like Colombia. Mas malakas daw ang laban talaga ng mga Latinas at sa Asia daw ang pinakamalakas na laban daw ay si Tata. So, nagtaas naman yung kilay ko doon sa mga nababasa ko. Parang nawindang ako sa kanila na parang talaga ba? So, yan. So, sa mga prediction na ginawa nila, syempre, Indonesia sila. So, mag-expect ka na number 1 talaga sa kanila si Indonesia. Pagkatapos may nabasa pa ako kanina, doon daw sa botohan na bago ngayon, ang people choice ay nagna-number 1 na daw sila. So, yan. So, ako, para sa akin, no, 'di ba? Dapat nga galing-galingan din nila kasi parang mahirap silang makahabol kay Atisa Manalo kung iisipin mo, 'di ba? So, ako masaya ako sa ipinapakita ni Atisa Manalo at naniniwala ako na malayo ang mararating ni Atisa Manalo dito. Pero syempre silipin nga natin kung sino nga ang nagli-lead or kung sino nga ang nangunguna sa botohan ngayon. Kasi may bago na namang nilabas na botohan dito sa Miss Cosmo. Ito yung People Choice na parang second way or Gate 2. Nung una, nagkaroon sila People Choice Gate 1. Ewan ko kung ano yung mangyayari doon. Ngayon, meron na naman Gate 2. So, hindi ko alam kung eto ba yung mga nag-lead nung botohan noong una or naguguluhan ako sa Cosmo eh. Ang daming botohan, may botohan sa National Costume, may botohan sa People Choice, tapos natapos na yun, di ba? Sa
nung una, yung sinasabi nilang Gate 1. Tapos ngayon, second botohan na naman para sa People Choice. Ano ba talaga? So, yan. So, nakakaloka. Anyway, nuubo ako guys. So, bisitahin natin yung People Choice na botohan. So, nakakaloka. Show your country powers, Cosmo People Choice. Parang nung una may ganito na, tapos ngayon, eto na naman. Parang ano na nangyari doon sa botohan nung una? Ano na ang mapapala nung nanalo doon? So, dito, nangunguna ang Indonesia. Nangunguna sila. So, ang kanilang boto ay nasa 46,140. Followed by, sino yung pumangalawa? Siyempre si Cambodia. Si Cambodia naman lagi lumalaban to sa botohan eh. Ever since naman talagang lagi yan nandiyan at hindi yan nawawala sa eksena. So si Cambodia ay nasa 42,910. Kung iisipin mo, konti lang yun lamang ni Indonesia at kayang-kayang habulin to ni Cambodia. Kasi si Cambodia ay 42,000 tapos 46,000 naman yung kay Indonesia. So, namnamin nila yung number 1 spot kasi hindi pa naman yan tapos, di ba? At syempre, number 3 spot naman tayo. Nasa 40,440 si Atisa Manalo. Ayan. So, guys, para makita ninyo. Ayan. Tapos, ayan. Okay? So, ang ating pambato ay nasa number 3 spot. Number 4 spot naman si Colombia. Ayan naman si Colombia. So, ayan. Number 4 spot naman siya. At saka si Netherlands, number 5. At saka si Singapore. Wala si Vietnam. So, kung tutuusin, kung ikukumpara natin yung kay Colombia at saka yung kay Philippines, medyo malayo ang habulin kasi kalahati, di ba? Pero yun dito kay Indonesia, na diwang sila at nag-number 1 sila. So yung boto ay nasa 46,000. Tapos yung boto ni Cambodia ay 42 at kayo kay Atisa ay 40. Kung tutuusin, nagigit-gitan sila. At para sa akin, napakadali lang tong habulin. So yon. Kasi ang lamang lang naman nung ng number 1 ay nasa 6,000. So, wag sila masyadong magdiwang kasi parang feeling ko, tabunan lang yan. Wala na silang magagawa. So, okay lang yan. Namnamin na nila yung number 1 spot. Ako para sa akin, sa totoo lang, hindi naman natin kailangan makipagpukpukan talaga sa ganito. Pero minsan parang, alam mo yun, para manahimik lang sila at mapatunayan lang at para ipakita sa kanila na tayo talaga ang nangunguna. Di ba? Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan gawin yan eh. Pero, okay lang. Kung ganda ang pag-uusapan, para namang kitang-kita naman kung ano ang lamang ang beauty na meron ng ating pambato sa pambato nila. At, feeling ko naman, si Tata mabait naman. Kaya lang, ang makulit lang dyan, yung mga, yung mga alupores niya. Ayun yung makulit. Pero nakikita naman natin sa competition, they are close. Parating magkasama si Tata at saka si Philippines. Pero hindi ko lang alam yung ipinapakita talaga ni Indonesia kung very close ba siya or hindi. And then, tignan natin, magkakaalaman yan by performance in the future. Ako para sa akin, malakas ang kumpiyansa ko pa din na si Atisa Manalo pa din ang mag-uuwi ng corona dito. Maganda nga yan yung nalilihis-lihis yung kwento. Kaysa naman yung straight lang tayo na parang ramdam lang natin ay si Atisa na to. At least, di ba, may konting kaba, may konting excitement. At, syempre, kapag nauwi natin yung corona, alam mo yon, mas maganda yung feeling. Mas parang, wow, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Kesa naman yung nakafocus lang na parang, ay si Atisa naman nanalo dito. Yung parang lahat na parang alam na nila. So, kumbaga, pinapadama lang sila ni Atisa. Ganon! Kasi parang, alam mo yon, pangit din naman yung parang from the beginning, alam na natin si Atisa mananalo. Pagkatapos, obvious na parang si Atisa na ang gusto ng organization. Tapos, pagdating ng coronation na siya mananalo, parang magkakaroon lang ng
agam-agam yung iba. Ay, nako, daya yung mga ganon. Mas maganda na yung ganyang drama. At least, pagdating sa finals, biglang kakabog ang Atisa. So, good luck. So, sa ngayon, pinapadama lang sila ni Atisa and tingnan natin. So, magdiwang sila. Paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan kung nafe-feel nila na number one yung kandidata nila sa lahat ng aspeto ng ipinapakita dito sa pageant. Syempre, kandidata nila yan at pupurihin nila yan ng bonggang-bongga. Di enjoy the moment. Ayun lang yon, di ba? Kung sinasabi nila na sila ang magla-last two standing with another country, di enjoy din lang nila. So, yung iba sinasabi nila na si Atisa daw ay makakarating naman daw sa top 5 pero hindi daw makakarating sa last two standing. So, magkaalaman yan in the future. Mahirap naman kasi magsalita at magyabang. So, mas maganda na ipakita na lang yung pruweba at ayun, tingnan natin sa dulo ng competition kung sino yung makakarating talaga. Kung makakarating sila sa dulo ng competition, di happy for them. Pero kung hindi, di sorry, ganon, di ba? So yun, masyado kasing believe, masyado kasing ang taas. So nakuha nila yung supranational crown noong una, kaya sila ay ganyan yung feeling nila na parang no, ang ending kami pa rin na mananalo dyan. So yung ganon yung ano nila, ganon yung drama nila. So akala kasi nila, yun nangyari sa supranational, mangyayari uli sa kanila ngayon. So yun, pera na lang kung binibili na nila yung corona ng Miss Cosmo, di ba? So yun, kung yung organization nila ay nagsimula ng bumulong at kung nabubulungan nga ba talaga ang may-ari ng Cosmo. So pwedeng mangyari yun. But at the end of the story, magkakaalaman pa rin yan sa dulo ng competition. So ako naniniwala pa rin ako at Atisa Manalo ay still number one. So yun, so sa mga gustong bumoto, napakasimple lang ng gagawin. So pumunta kayo dito sa Miss Cosmo, ayan. Pumunta kayo sa Cosmo page. Pagkatapos, kung iro-roll ninyo, makikita naman ninyo yan eh. So nakalagay Cosmo People Choice Update. Tapos i-click lang ninyo yon. So ang logo niyan yung ganito. Tapos, ayun na. So, i-click lang ninyo. Sabi ganun, point accumulate until the final stage, the winner of the Cosmo People Choice Award will secure the place to the top 10. So, yon, ito yung second ano nila. Pagkatapos, i-click mo lang yan, and ayan na, lalabas na ganyan. So, ayan na, baboto ka na. So, i-X mo lang yan, para alam mo kung ano yung gagawin. So, ayan, pag kinilit mo yung Cosmo vote, tapos, ayun na, lalabas na ako yung ano dyan. So, cast your vote. Click mo lang yon, kulay blue yon, tapos ganyan na yung lalabas. And makikita mo na kung sino yung number 1 dyan. So, Indonesia still number 1. Number 2 naman si Cambodia. Number 3 naman si Philippines. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Vote na. Charot. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.